Meron pong isang palasyo, mga sangkay, na pinagawa po ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yung tatay, mga sangkay. Yung napakatalino at walang katulad na Ferdinand E. Marcos. Ang ngayon, mga sangkay, binuhay po ng ating Pangulo na si PBBM. At ngayon, mga sangkay, makikita po natin kung gaano kaganda ang muling pagkabuhay ng palasyo na ito. Okay, mga sangkay, wala munang halong politika to, no? Ito ay usapang, tawag dyan, kasaysayan. Kasi kasaysayan po ito, mga sangkay. Makasaysayan ang proyekto na ito, mga sangkay, na noon, ginagamit kasi dati mayaman po ang bansa natin under Ferdinand E. Marcos, di ba? Itong proyekto na ito noon, mga sangkay, pinagawa po ni Ferdinand E. Marcos, isang napakagandang palasyo, no? Para po ito sa mga bisita natin galing ibang bansa, no, na kung saan diyan sila tutuloy at talaga nga namang elegante. Halimbawa, mayroon po mga prime minister, presidente, hari, dyan po sila pinapatuloy. At ngayon, makikita po ninyo, mga sangkay. Anyway, subscribe nyo po muna yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, nakakatuwa lang to, mga sangkay. Ito, tingnan po ninyo. Ayan siya. Yan po ang reopening ng Coconut Palace. Iyon, no? Grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. Ito po ay noong panahon ng golden era ng Pilipinas. Sa panahon po ni Ferdinand E. Marcos. Ito po yung alaala ng mayamang pa ang Pilipinas, mga sangkay. Alam mo itong Coconut Palace, isang national heritage. Mm-hmm. Alam po ninyo na bawat materyales na ginawa para sa Coconut Palace ay gawa sa coconut. Galing, no? Kaya napaka-importante na maipakita natin sa lahat ng mga kasamahan natin sa Pilipinas na kaya natin gumawa ng isang building na gawa sa gamit na ating nakikita katulad ng coconut tree. Galing, no? Yan, napaka-importante nito. Alam niyo si Ferdinand E. Marcos, kumukuha po ito ng mga engineers na magagaling, mga architect na magagaling, mga sangkay. Kaya po, ang ganda noon ng Pilipinas. Pansinin niyo yung mga pinagawa niya, mga building, 'di ba? Halimbawa na lamang po yung Philippine Heart Center, 'di ba? Tapos yung PICC at marami pa pong istruktura na pinagawa niya. Nagalat po sa Metro Manila at iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Makakapal po ang pagpapagawa, mga sangkay, mga talaga, mga dekalidad, mga hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon, mga sangkay, nag-i-exist pa rin sila. At isa po yun, itong Coconut Palace. Sapagkat national heritage po ito, inaasahan po Ganda, natin oh. na ang ating mga kababayan ay magagamit at makikita itong Coconut Palace. Matapos po tayong magpakita nito sa ating mga bisita sa darating na asihan. Oh, okay. At kami po ay natutuwa sapagkat naibalik po natin ang sigla, ang kagandahan ng ating Coconut Palace. National Galing. Heritage, National Treasure, National Pride. Grabe. Ulitin ko, yan po yung alaala kay Ferdinand E. Marcos nung panahon po na mayaman pa ang Pilipinas. Tingnan nyo naman, mga sangkay, kung gaano kaganda. I'm very, very grateful to be able to see it again. So, First Lady, of course, has put her shoulder to the wheel. Archie's Lampadou. And we have now this, the Coconut Palace back to its old glory. And the reason that we had done it was because we needed more extra spaces for the summit, the ASEAN summit that's So paghahanda ng ASEAN Summit, kaya binuhay na po ito. coming in Galing. November, and I would be very, very proud to bring any of our guests here to
to come and stay and to enjoy their time here in the Philippines. Alam nyo, yung isa na lang sa naiisip kong sana maibalik yung Bataan Nuclear Power Plant. Sana mapaandar po mga sangkay ng administrasyon nito kasi malaking tulong po yun sa mga Pilipino. We are very lucky to be the first to see the new, improved, rehabilitated, remodeled Coconut Palace. Ganda no? Tingnan nyo naman mga sangkay. Pinoy na Pinoy talaga, no? Galing, ang daming mga guest na mga foreigner. Wow. Congratulations sa Pilipinas. Eto mga sangkay, gamitin ko lang tong post ni Ma'am Thea Tan. Ito daw po yung katotohanan tungkol po dito sa newly rehabilitated Coconut Palace. Una mga sangkay, binild up po yan na may kahalagahan at may purpose. Itinayo noong 1978 at nakumpleto noong 1981. Ito po ay kinommission as a luxury presidential guest house for high-profile international dignitaries, foreign heads of state, and global celebrities. Kita nyo yan, mga sangkay. Ganun po katindi nung panahon na yun. Hindi na po sila pupunta kung saan. Diyan na po sila dadalhin, mga sangkay. Ganun po kalupit itong ginawa ni Ferdinand E. Marcos. Marcos Family Vision and Patronage. Ito maganda to. Conceived by First Lady Imelda Marcos. Kaya magaling din po talaga itong si Madam First Lady Imelda Marcos. And designed by national artist Francisco Bobby Manyusa. Under President Ferdinand Marcos Sr., the palace showcase indigenous art, sustainable design, and Filipino culture within the Cultural Center of the Philippines, CCP Complex. Grabe mga sangkay. Galing, no? Wow. Many of whom are coming back to the Coconut Palace after many years. I haven't seen it in this condition for a very long time. I mean, it looks very... Grabe. So, well, I hope no na mga sangkay, kumbaga maalagaan po ng mga susunod na presidente kasi syempre very beginning. And ayan, I'm no? sure that Grabe, palasyong-palasyo po talaga. As in, palasyo talaga. Ang galing ni Ferdinand D. Marcos. Sana po maalagaan ng mga susunod na presidente kasi syempre, pa-exit na po si PBBM by 2028. So, ang mga ganitong klaseng proyekto ni Ferdinand E. Marcos ang nagpapatunay kung gaano kasigla ang Pilipinas nung panahon na yun. the stories have been told to you of some of the dignitaries, famous people, actors. This was Grabe. first centralized as a guest house. We are very lucky to be the first to see the new, improved, rehabilitated, remodeled Coconut Palace. So I'm very, very grateful to be able to see the guests. First Lady, of course. Ganda. Nalulula ako mga sangkay. Okay, so yan po yung, ulitin ko po, yan po ay ang Coconut Palace. Ayan po, napakagandang palasyo ni Ferdinand E. Marcos na pinagawa po nung time na yon. At kaunting kaalaman lang. Alam niyo ba na marami po sa mga project ni Ferdinand E. Marcos hindi alam kung saan ang ginamit na pera, which is palaisipan mga sangkay, na marami ang nagsasabi na galing na daw po sa bulsa ng Pangulo noon yung ibang mga proyekto na pinapagawa na pasekreto na lamang. Well, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay tungkol po dito, comment down below. Pero tayong YouTube channel, ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po lahat. God bless everyone.